Gandang umaga po sa inyo mga ka-chamberlain. Kamusta po kayo? Bali, dito pa rin po ako sa nililinis natin na gagamitin natin na manukan. So, nandito sila ngayon. Medyo busy sila. Ayan, si Sir Oscar at saka yung dalawang tao na gumagawa ng kubo natin dito. Siyempre para may pahingahan tayo dito. Pag may bisita, pwede natin patuloyin dito sa ginagawa natin na kubo. Tara, tingnan po natin mga ka-chamberlain. Ito mga ka-chamberlain yung mga binili ni Sir Oscar na mga buho. Ayan, ayan yung gagamitin sa kubo na ayan, na ginagawa natin dito. Magawa kami ng kubo para syempre pagka may bisita tayo, tsaka pagka magpapahinga yung mga kasamahan natin dito, komportable po sila. Ito po yung ginawa. Kuya, pang walling to no? Ito po yung gagawin na dingding. Yan. Ito yung magsisilbi na dingding ng kubo natin o nung nipahat natin. Yung mga bamboo na yan, yung mga buho, yan yung materyales. Ayan dito mga ka-chamberlain, mapapansin po ninyo, binibiyak niya po yung mga buho. Pagka biyak naman po niya, ang ginagawa naman po dito ni Kuya is binabasag naman po niya, pinapalo niya para po maging flat. Pag po flat na siya, ganun ka muli maging yari. Pagka na-flat na po ng ganyan, yan, pinaplat nila. Ganito na po yung next na step. Yan, a-assemble na po nila yung pang dingding. Ano pong tawag dito? Sawali. Sawali po yan. Ayan yung magiging sidings nung kubo natin. So ayan po yung proseso nung paggawa natin ng bahay kubo. Ayan, binibiyak yung mga buho. Tapos si Kuya naman ang bahala na, sabi nga niya, babasagin. Yan, pinupukpuk po niya para maging flat. Mas madali na nga naman po na gawin na ganyan. Ganito po. So ayan mga ka-chamberlain, mapapansin nyo, busy po talaga dito. Bali ito, priority din po yan, itong bahay kubo na yan. Mamaya darating po yung in-order po namin ng mga materyales para po dito. Yung mga kakailanganin, yung pangbubong, yung mga pangpinto, o yung mga kung ano-ano pa pong mga kailangan. So yan, mamaya patitignan natin kung ano po yung mga materyales na binili ni Sir Oscar. Papakita ko rin po yan sa inyo. Andito naman ako mga ka-chamberlain sa pinagpwestuhan namin ng mga battery cages na ginawa namin dito. Tapos kahapon nagdala po ako ng mga hen and pullet po na gagamitin namin dito sa breeding. Ito nga po yung pinaglagyan ng mga hen kahapon. Tapos yung dalawang broodcock pa lang na nandito, okay na po yan, nakapag-deworm delouse na rin po yung mga yan. Same din dito sa mga inahin na nandito. Papakita ko po sila sa inyo. Pakita ko po yung mga nadala ko kahapon na mga babae. Ito mga ka-chamberlain, yung isang pulit na dala-dala ko po dito kahapon. Ayan po siya. So ito, inuumpisahan na din po ito na i-kondisyon. Siyempre para sa paghahanda natin sa breeding. So ito po yung example nung dala kong pulit po dito. So ito pa po yung isang hen. Ito naman po, hen naman po ito. Bali, nagamit ko na din po ito sa breeding last season. So ngayon, ire-ready ko po ulit sila para magamit naman po ngayong breeding season. So ito po yung hen na dala ko. Bali, 5 po ito. Ito po yung mga
Ito po yung isa sa kasama po nung 5. So ayun mga ka-Chamberlain, pinakita ko po sa inyo yung pullet na dala ko po kahapon at saka po yung isang hen na kasabay po nung pullet na dinala ko po dito. Bali magdadala pa po ako para makumpleto po namin yung mga gagamitin naman dito. So maya maya darating yung materyales na in-order ni Sir Oscar dun sa ginagawa nating kubo. Papakita ko po yan sa inyo pagka na-i-deliver na. Sa ngayon po, tingnan mo muna natin yung ginagawa ng ibang kasama natin dito. Siya nga po pala mga ka-Chamberlain, habang gumagawa po sila ng kubo dito, nabanggit ko po na umorder na rin po kami ng mga materyales. Bumili na po si Sir Oscar lahat ng kakailanganin dito sa ginagawa natin na bahay kubo. Mamaya po, pagdating po nung mga materyales na yon, meron po kaming isang manukan na papasyalan. Lahat po yan ipapakita ko po sa inyo. Samahan nyo po kami mga ka-Chamberlain. Eto mga ka-Chamberlain, dito na po yung mga kasama ko. Sinundo na po nila ako dito sa bahay. So alis na tayo, papunta na po tayo dun sa bibisitahin natin na manukan ng isang kaibigan natin. Nandito na po sila. So tara mga ka-Chamberlain, biyahe po tayo. Ayan mga ka-Chamberlain, nandito na po tayo sa sinasabi ko po na manukan po ng isang kaibigan natin, isang ka-Chamberlain natin. Nandito po kami sa bayan ng Nueva Ecija. Alam ko po Barangay San Isidro po itong pinuntahan namin. So tara, tignan po natin yung mga manok nila mga ka-Chamberlain. Dito, ayan. Daming bunga ng papaya. So ito yung setup nila. Tapos meron silang puti dito, white. Ayan, green-legged. So ayan yung setup nila. Ayan na yung kasama natin, si kaibigan Francis. So ayan yung kaibigan natin, yung mga pinasyalan natin dito. Silipin natin yung mga pullet saka hen nila, saka yung mga ibang nandito po.
So ayan mga katsambalay, na ipakita ko po sa inyo yung mga alaga po nila dito. At doon po sila, si kaibigan Francis natin, si Sir Oscar, kasama po isang katsambalay natin dito na binisita po natin. Na i-share ko po sa inyo yung mga manok nila dito. Pinakita ko po yung mga stocks po nila dito. So mamaya titignan pa po natin yung iba. Tayo lang natin matapos yung kwentuhan po nila doon. Ikot-ikot po muna tayo dito. So ayan mga katsambalay, kung mapapansin po ninyo, ito po yung typical o yung pangkaraniwan na setup po ng mga manukan ng mga katsambalay natin dito. Simple lang, nilalagyan lang po nila ng maayos na masisilungan yung mga alaga nila. Yung mga stock po nilang manok, ayan po. Parang siyempre sumasalamin po ito sa mga maliliit natin na naghahabi, yung mga naglilibang po na mag-alaga ng mga ganitong klase na manok for breeding. So siyempre pinicture ko din po yung mga ganitong klase na manukan. Siyempre nakapag farm visit din po tayo sa mga malalaking farms. Tapos ito, bumisita tayo ng simpleng manukan. So dito marami rin siyempre na makaka-adapt, na alam ko mas marami rin po na ganito din po yung setup ng manukan nila sa likod bahay po nila. So ganito din po yung isang katsambalay na napuntahan po natin dito. Pinakita ko po sa inyo yung alagaan po nila. So ayan yung setup nila, ganito po yung setup ng manukan nila dito. Alam niyo naman, pagka hobby katulad natin, syempre talagang bibigyan natin ng space yan. Yung hilig natin sa pag-aalaga ng manok, nakita niyo naman po, maayos po yung spacing ng mga silungan ng manok nila. So ayun po yung bahay nila. So simpleng-simple lang po, typical na isang katsambalay na mahilig mag-alaga, mahilig mag-breed. So ayan mga katsambalay, nagkaroon kami ng konting kwentuhan. Bali ngayon pabalik na po tayo sa manukan natin. Kaya tara, biyahe na po tayo pabalik. Ito mga katsambalay, bali naabot kami dito ng gutom dahil 12 na ng tanghali. Bali 12:30. So bago kami umuwi, dumaan muna kami dito, kakain muna kami. Si Sir Oscar at saka si kaibigan Francis natin. So dito muna kami magla-lunch, tapos diretso na po kami pauwi dun sa manukan natin. Ito mga katsambalay, mag-lunch na po kami kasi dito na po yung pagkain natin. So ayan, tara kain po tayo. Nandito na po tayo ngayon sa manukan natin. Bali darating lang natin. Okay naman po yung naging pagbisita namin dun sa isa nating kaibigan. In-entertain niya po tayong mabuti. Nagkaroon ng konting kwentuhan. Tapos maya maya, yun nga po, umuwi na rin po kami. Gawa ng parang parang uulan kanina. So syempre nakamotor lang kami. Baka abutan ng ulan, kaya minabuti na namin na umuwi na po.
Bali ngayon mga katsambalay, mapapansin po ninyo yung nandito sa likod ko, meron na po siyang bubong. Ayan na po yung kubo na pinagagawa natin. Ayan po siya. Tapos nandito pa po yung pinaka-walling nung ginagawa natin na bahay. Pakita ko po sa inyo yung isa pang ganito na doon naman po ginagawa. So ito mga katsambalay, yung pinaka-walling nung bahay kubo natin. Nandito pa po yung ibang materyales na gagamitin para bukas. Tutuloy na lang po ng mga gumagawa bukas. So ayan po. Ayan, may bubong na po siya. Unti-unti na nabubuo na. So ito pa po yung ibang binili ni Sir Oscar na mga yero o bubong para dito sa bahay kubo natin. Tapos ito na rin po yung isang walling din, yung isang side na ginagawa po ng mga kasama natin dito. Ngayon po. So unti-unti, everyday nagkakaroon tayo ng accomplishment. Kaya magiging mabilis po itong paggawa ng kubo na natin dito. So ayan mga katsambalay, unti-unti na bubuo na po yung bahay kubo natin dito. Meron na tayong pagpupwestuhan. Pwedeng magpahinga, makatulog po ng maayos yung mga kasama natin dito. Siyempre yung pinasyalan po natin kaibigan natin, nakita nyo naman po yung manuka niya. Siyempre sumasalamin din po yan sa mga ibang katsambalay natin na simple lang na nagmamanok, simpleng alagaan nila, katulad po natin. So kaya ko rin po siya pinasyalan para po makita din po ninyo. Gusto ko po munang magpasalamat sa lahat po ng nakapanood po nito. Maraming salamat po sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, paki-like po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana pa makapag-subscribe po kayo. Sa mga subscriber ko naman po, maraming salamat po sa inyo mga katsambalay. Hanggang dito na lang po muna. Ingat po tayo palagi. God bless po.